Una, hindi ako nagsadya sa Davao City para umepal. Yan po ay may kahilingan ang mga riders. Kami po ay nagsisikap na kapag may napalitaan kami na sinasabing may mali sa panguhuli, hindi po kami agad-agad kumikilos na parang napaka-arrogante naman. Inaalam muna po namin para gumawa kami ng formal letter, recommendation or position paper para ma-address ito properly. Nakapagtataka talaga sa laki ng Pilipinas. Dito pa sa Davao, napiling umeksena ni Mr. Busita. Kung makasigaw sa mga city employees na maayos na mga ginagawa ang trabaho nila, akala mo siya ang hinalal ng mga Davaoenyo para mamuno sa syudad. Good day mga idolo, another day, another vlog. And for today's video mga idol is eto, biyahe tayo papuntang mga idol, Pililla Rizal. Bali magbe-breakfast ride lang kami ni Mrs. mga idol. So abangan nyo na lang yung magiging video natin dito mga idol. Pero yung content natin ngayon is hindi doon ng porte mga idol. Bali gagawin lang natin ng reaction video. Itong mainit na issue ni Congressman Pulong Duterte and Colonel Busita mga idol. Kasi nga mga idol, gumawa ako ng video kagabi. Kung papanood nyo mga idol ito, lalagay ko dyan yung pinaka link sa description box tsaka sa end ng video na to para mapanood nyo yan mga idol yung video na yan kung saan madiin masyado yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte laban kay Colonel Busita mga idol. Talagang kung mababasa nyo yung video mga idol is talagang may paratang, no? So yun mga idol. Kasi mga idol, binisita ko yung Facebook page no ni Colonel Busita. Naglabas na siya rito mga idol ng rebat o yung parang kanyang paliwanag regarding nga sa sinabi no ni Congressman Pulong Duterte. Kasi mga idol ako mga idol talagang number one fan ako o talagang Duterte supporters ako mga idol. Kung makikita nyo sa mga video ko, may nilalabas din akong talagang pro Duterte ko mga idol kasi nga simula nung nanungkulan si Pangulong Duterte, ang grabe ang laki ng pinagbago o ginanda ng Pilipinas, kaya talagang naging idol ko yan mga idol, di ba? And syempre mga idolo, idol ko rin yan si Colonel Busita dahil nga sa ginagawa niyang advokasya na talaga namang mga idolo maraming natutulungan no na motorista, di ba? Tapos mga idol, marami rin akong natutunan sa kanyang marami rin akong natutunan sa kanyang batas, trapiko mga idol na talaga namang doon ko lang nalaman nung pinapanood ko yung kanyang video mga idol. Kaya naman mga idolo, nung tumakbo siya ng 2025, talaga namang grabe mga idol, kinampanya ko talaga yan sa amin. Kasi nga mga idol, hindi pwedeng motorista lang ang nakakakilala kay Colonel Busita. Syempre dapat yung pamilya din ng motorista, di ba, para siya manalo. So nagpagawa pa ako ng tarpaulin dyan, ng sticker na pinamigay no nung pag nagra-rides tayo, di ba? So ganoon ako kasuporta kay Colonel Busita kasi nga mga idol, natutuwa ako talaga ng mga grabe yung ganda ng kanyang advokasya, di ba? So kaya hindi tayo rito, yung kumbaga wala tayong kakampihan dito. Ang sa atin lang mga idol is parang kasi ang nangyari dito mga idol is parang bigla na lang nagparatang no si Congressman Pulong Duterte kay Colonel Busita na bigla na lang daw umiksena na kumbaga is napakalaki ng Pilipinas, bakit daw sa Davao pa naisipang magpunta o umiksena ni Colonel Busita. Mga idol, kasi ang issue dito, yung mga rider hinamon si Colonel Busita. Kung makikita nyo mga idol, ilalagay ko dyan sa screen ang hamon nitong ng mga rider, ng rider community kay Colonel Busita, di ba? Kung makikita nyo dyan mga idol, talagang sinasabi nila kung may malasakit ka sa motorcycle community ng Davao City, pumunta ka dito. Parang ganoon mga idol ang nilalaman ng hamon kay Colonel Busita. Kasi nga mga idol, ang issue sa Davao City is yung exhaust pipe o yung aftermarket na muffler. Kasi mga idol, sa Davao City pag hindi stock ang muffler mo o pag aftermarket ang gamit mong muffler, sigurado huli ka. Kasi walang decibel meter na ginagamit dyan mga idol. Basta nakita ang hindi stock ang muffler mo, huli ka dyan mga idolo. At ito ang inaksyonan ni Colonel Busita, kaya siya dyan napadalaw sa Davao City mga idol. Diba? Kasi advocacy niya yan diba? Advocacy niya yung mga idolo, matagal niya ng advocacy yan. Pagka may humingi ng tulong ng mga rider, si Colonel Busita naman lagi naman nakatuon sa batas yan, di ba? Kung ano yung batas, nandun lang siya, di ba? Yun lang yun. So ito mga idolo, may papanood ako sa yung video, itong video ni Colonel Busita na naging rebat niya, di ba?
na naging pahayag niya regarding nga dito sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Ito mga idol, panoorin natin. Na base sa ordinansa ay ganun talaga ang kanilang pinatutupad. Naghanda po tayo ng letter with position paper na ipapadala po sa lokal na pamahalaan ng Davao City. Hindi po tayo arugante. At yan naman po ay makikita sa mga video. Maliban po dyan, Sir Briggs, may kawali ang CTTMO na nag-take ng video mula simula hanggang matapos po ang dialogue. Okay, so ang dialogue po ba sir ay ginanap doon sa mismong office ng CTTMO or outside sa office ng CTTMO? Yes sir, sa loob po ng CTTMO. And Sir Briggs, paglilinaw, alam niyo naman po, dati akong polis, alam natin yung protocol. Nagsadya po kami sa sa City Hall para mag-courtesy call kay Honorable Mayor Sebastian Baste Duterte. Unfortunately, wala po siya nung oras na yon. Kaya po nakausap namin yung kanyang secretary. Ang katunayan nga po niyan, may natanggap kaming ilang bags, token mula sa Office of the Mayor. May resibo po tayo, may picture tayo niyan. At dahil po doon, wala ang Honorable Mayor, pumunta rin po tayo sa Office of the Vice Mayor. Nakausap din po natin ang kanyang staff doon, ang Vice Mayor. Kapareho po ni Mayor Baste, nung oras na yon, wala siya. Kaya wala po kaming nakausap, even the Mayor or Vice Mayor. At nirequest din po namin, Sir Briggs, sa pamamagitan ng staff ni Mayor Baste Duterte, na kung maaari, samahan kami, i-assist kami ng representatives from DILG. At kami naman po ay pinagbigyan. Ni-request ko po yon Sir Briggs, to ensure na walang magiging masamang kulay o impresyon sa aming pagdulog. May witness po doon, mga kawani ng DILG. Kasi nga po, natatakot ako na magkaroon ng masamang impresyon na parang siga-siga o parang bastos sa busita. Wala pong ganon. May mga witnesses po at may mga pictures po kami, Sir Briggs. Okay, so maraming salamat yan, Colonel. No? Now, bilang ating mambabatas, naniniwala po ba kayo na o kailangan i-question o kungkahin, if ever, no? Ang pinapatupad na ordinansa sa Davao City, Congressman? Sir, Briggs, yung tanong mo kung tama o mali, alam niyo po, unang-una, ang lokal na pamahalaan ay may kapangyarihang magsulong ng ordinansa at magpatupad ng mga ito. Doon po sa parte kung tama o mali, bilang respeto po sa sangguniang panlungsod ng Davao City, alam po nila kung anong kasagutan dyan sa inyong katanungan. Wala po ako sa posisyon para kondinahin dahil baka maging karagdagang negatibo ito para sa parte ni Colonel Busita. Yun lamang po ang mayroon po tayong position paper. At para po sa kaalaman ninyo, Sir Briggs, at sa ating mga babayang motorista, una, hindi ako nagsadya sa Davao City para umepal. Yan po ay may kahilingan ang mga riders. Ikalawa, nire-represent ko po ang lehitimong organization na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, sa SEC. Ito po ang aming Road Safety Advocates of the Philippines, RSAP, at ang Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Kami po ay nagsisikap na kapag may balitaan kami na sinasabing may mali sa panguhuli, hindi po kami agad-agad kumikilos na parang napaka-arugante naman. Inaalam muna po namin para gumawa kami ng formal letter, recommendation or position paper para ma-address ito properly. Alright. May nabasa akong statement mula kay Congressman Paulo Pulong Duterte, Congressman na Busita, sir, no, na pagka may balak kayong mag-question in relation to Bility Ordinance 0334, pwede naman. Pero pwede namang doon sa korte. Anong reaction nyo tungkol dito, sir? Alam niyo po,
unang-una, no? Inaalam muna natin kung may katotohanan o hindi. At never po na maiisipan ni Colonel Busita na idulog sa korte ang mga ganitong usapin. Bakit po? Nagtitiwala po tayo sa Sangguniang Panlungsod at sa Mayor ng Davao City. Kaya hindi po natin naisip na yan ay makakarating pa sa korte dahil magagaling naman po ang City Councilors ng Davao City. Kaya kailangan lamang po repasuin at according to the OIC of CTTMO, mayroon pong ongoing process nitong para sa amendment ng nasabing ordinansa. Kaya sa parte po namin bilang mga advocates, wala po kami nakikita na malaking problema sapagkat bago pa kami dumulog, may mga nakatakdang araw na para po sa amendment ng nasabing ordinansa. Okay. Now, sa tingin ninyo, sir, kasi sinabi nyo kanina, Congressman Busita, sir, no, na para bang tinitingnan muna ninyo kung may mga problema na itong naturang lugar na batas, no? City Ordinance sa Davao City. Yes, sir. Pag meron mga amendments, no? Or line amendments na gaganapin tungkol dito sa City Ordinance number 033 to report 12. Ano po ba ang dapat na i-abidahan Kenneth kung kayo po'y lubos na nakakita doon sa batas? Ano to, Sir Briggs? Unang-una, sabi po ng OIC ng CTTMO, basta nagpalit ka ng muffler, huli. Kapag hindi stop. At kung naitanong din po natin, paano yung old motorcycles at walang stop? Ang sabi po nila, ay wala kaming magagawa, papatupad namin yung ordinansa. So, ibig po natin sabihin, alam niyo po, yung usaping loud pipe, modified muffler, aftermarket muffler, isa po ang intensyon ng lahat ng mga ordinansa. Ipagbawal, supilin, at disiplinahin ng mga riders na maingay ang tambutso. Simple lang naman po ang ating kahilingan at mungkahi sa lokal na pamahalaan. Tiyakin po nila na yung kanilang ipapatupad hindi naman sumasalungat sa pinapatupad ng LTO. Bakit po? Halimbawa, Sir Briggs, maayos at pasado naman sa LTO ang aking motorsiklo. Kawawa naman ako, Sir Briggs, kung uhulihin nila at pagmumultahin. Hindi po natin pinagtatanggol ang walang disiplinang motorista o riders. Isa lamang po ang gusto natin, yung tama at maayos na pagpapatupad ng ordinansa. And lastly, nire-respeto po natin ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Wala po tayong interes na questionin sila. At yun nga po, ulitin ko, napag-alaman po namin may ongoing amendment. Kaya po, wala kaming nakikitang problema dito. Yung po lang madinig namin na may amendment prior to our visit in Davao City, malinaw na malinaw po na may pagtingin ang Honorable Mayor Baste Duterte para sa panig ng mga riders. Sapagkat kung naniniwala po si Mayor Baste Duterte na tama at dapat panindigan ang kanilang ipinatutupad na ordinansa, dapat sana wala kaming natuklasan na may ongoing amendment po nitong kanilang ordinansa. So, sa ngayon, sir, may alam kayo, sir, kung ano po bang dapat amindahan doon? Anong linya ang dapat amindahan? Ang nakikita ko lamang po yun sa parte ng aftermarket. Kasi po, Sir Briggs, hindi naman lahat ng aftermarket ay maingay. Dapat po ma-regulate yun. Opo. At hindi kumokontra sa pinatutupad ng LTO. Kung nakikita naman po ng lokal na pamahalaan na may mali sa pinatutupad ng LTO, sila naman po ay may kapangyarihan din na questionin itong ipinatutupad ng LTO. Para once and for all, Sir Briggs, huwag namang magbanggaan dahil ang kawawa po, mga maliliit na manggagawa, mga riders. Tama po. Now, lastly, Congressman, wala kayong balak na magsampa ng reklamo
maukol dito sa City Ordinance number 0334-12 doon sa Korte. Now, ano po ba ang preparation ninyo ngayon? Ito po bang may posibilidad pa na gagawa kayo ng isang proposal for a dialogue with the local government in Davao? Sir Briggs, ang dami ko pong schedules prior to this issue. Kaya with respect to Sangguniang Panlusot ng Davao City, meron po akong ipapadala na letter addressed to Honorable Mayor Baste Duterte. Attached po dito yung position paper. Dahil ang pagkakaalam ko po, ang chairwoman ng Committee on Transportation ng Sangguniang Panlusot ay isang abogada, lawyer. Kaya ako po ay kumpiyansa na ito ay napakadali para sa kanya para interpretahin itong ating mungkahi, itong ating position paper. Kaya naniniwala po kami na hindi na po kailangan ng presensya ni Colonel Busita. Pero kung mamarapatin po ni Honorable Congressman Pulong Duterte na magkaharap kami para maging malinaw itong issue na to, bukas naman po ang aking opisina at para pwede niya akong pasabihan para magkaharap po kami at maging malinaw. Kasi po, hindi maganda na kami nagkakaroon ng conflict sa ganitong bagay na wala namang katotohanan yung information. Kumbaga, pare-parehong talo dahil hindi totoo ang napabalita ang nakarating sa kanya. And then, Congressman, yung last message para doon sa ating mga motorista, lalong-lalo na rin sa ating mga traffic enforcers sa Davao City. Sa mga kapatid nating traffic enforcers sa Davao City, sa mga kapatid nating motorista, mariin ko pong sinasabi, hindi namin ipinagtatanggol ang pasaway, walang disiplinang motorista. Ang tanging kahilingan lamang po namin ay may patupad ng tama ang batas at ordinansa para yun namang mga disiplinadong riders, disiplinadong motorista, hindi naman po kawa-awa. Opo. At sa lokal na pamahalaan ng Davao City, especially to Honorable Mayor Baste Duterte, with all due respect, Mayor, wala kaming intention na manggulo or gumawa ng issue. Ano po? Tayo po ay magkakampi. Kampi-kampi tayo. Nakakatuwa nga po. May mga riders na nagsasabi, nakampihan si Busita. Maaari po ninyong alamin yung mga naging performance ko sa Kongreso na kung saan ako po ay nanindigan at walang pinanigan. Hindi po ako nadidikta ng sino man. Yan po ay maybe, kung hindi ngayon, later, makikilala po ninyo ko. Ako po ay may prinsipyo at paninindigan. Okay. So with that, thank you so much, Congressman Bonifacio Busita. By the way, pahabol ko lang po. Sa mga kapatid nating riders na Davaoenyo, nabasa ko ang mga comment ninyo. Maraming salamat po sa inyong mga comment na sinasabi ninyo. Mukhang mali ang information na nakarating kay Congressman Pulong Duterte. Maraming salamat po sa inyo dahil hindi kayo naging bias. Yun lamang po, Sir Briggs. Maraming salamat po sa inyong panayam. At least, nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na magpaliwanag dito sa usaping ito. Maraming salamat po. Mabuhay tayo. God bless.